Pag-usapan natin itong payroll dashboard ng e-files. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na tabs. At dito sa dashboard, wala pa tayong makikitang data dito. So, hindi pa natin alam kung magkano yung salaries ng bawat empleyado. So, dito sa may employee data, so marami pa tayong kailangan gawin dito. Kailangan mo muna mag-fill up ng mga list of names, contact number, address, birthday, kung ano yung gender nila, department, date hired, yung daily rate, and so on. Pero ang pinaka-importante dito, yung pangalan ng empleyado at yung kung magkano yung daily rate nila. Okay. So, pagdating naman dito sa my DTR, kung ang pasok ng company ninyo o yung mga employees ninyo ay 7 a.m. to 4 p.m., dito kayo maglalagay ng time in at time out. Kapag 8 a.m. to 5 p.m. naman, dito kayo maglalagay ng time in, time out. And makikita nyo rin yung mga sahod individually kung paano na-compute yung sahod ng isang empleyado. And ito rin, same din itong filter natin ngayon. Makikita natin mamaya kung ano yung functions nito. Then magkakaroon din kayo ng payslip. So i-click nyo lang dito, malalaman nyo na yung kung magkano, kung ano yung payslip ng bawat empleyado. So sa ngayon, wala pa kayong makikita dito kasi maglalagay pa lang tayo ng data. And dito, meron din tayo dito yung 13-month pay. So automatic na rin na mag-compute dito yung 13-month pay ng bawat empleyado. Okay, so meron tayo dito sample na DTR, ito yung mga login, logout ng bawat empleyado. Meron din tayong sample na employee data, i-open natin. So ito yung sample na employee data. So dito kasi sa original, wala pang kalaman-laman. Kaya pagdating dito sa dashboard, wala ka pa talaga makikitang data. Okay, so i-copy-paste lang natin to. Copy-paste. Okay, copy. Then punta tayo dito sa my employee data. Paste natin. Ayan, meron na. Okay. And then, eto, pagka, pwede na natin i-hide ulit. And then, dito sa my DTR, wala pa naman tayong login, logout. Pero meron tayong ni-ready na, na sample na DTR natin. Okay. So, i-copy lang natin to. Copy natin tong login, logout. Ito muna i-copy natin para malaman natin kung mag-automatic itong total time in. Okay? So, paste natin. Hintayin lang natin. Nag-load lang yan. And then, copy din natin yung, yan, nagpakita na ng, ng total time. Pakita, din natin yung, yung isa, yung overtime. Ito yung overtime ng empleyado natin na galing dun sa biometric. So, lagay natin dito. Then, automatic na rin na magka-compute yung total na overtime ng bawat empleyado. So, ayan. Nandiyan na. So, kung makikita nyo rito, nag-red, ibig sabihin, late yung empleyado. At meron tayong nilagay dito na penalty. Ito, automatic na to. So, gusto ko lang explain sa inyo, itong DTR 7 a.m. to 4 p.m. Kapag ang pasok mo ay 7 a.m. to 4 p.m., merong 9 hours yun. From 7 to 4 p.m., 9 hours yun. Pero merong 1 hour na break time. So, equivalent to 8 hours. Pero take note, pag pumasok ka ng 7 a.m. at lumabas ka ng 4 p.m. or 5 p.m., dapat lalabas ka ng 4 p.m. Pero nag-out ka ng 5 p.m. Take note, hindi po i-consider or i-count yung 4 p.m. to 5 p.m. ninyo. So, equivalent to 8 hours. Kasi ang pasok nyo ay 7 a.m. to 4 p.m. So, hindi niya i-count yung 1 hour dito. So, kailangan nyong mag-login. Kung gusto nyong ipasok sa overtime yung 1 hour, kailangan nyong mag-login dito ng 5 p.m. Then, mag-out kayo dito ng 4 p.m. Then, mag-out kayo dito ng 5 p.m. para ma-count yung inyong overtime. Okay. So, ilagay natin sa 4 p.m. Kung makikita nyo, hindi nagbago yung, yung total time. So,
Ngayon, kung ilalagay natin dito, pumasok si James ng 6 a.m. So, kung makikita nyo dito, yung total time, hindi rin nagbago kasi hindi rin niya i-count yung 6 a.m. to 7 a.m. Kasi ang pasok 7 a.m. So, kahit maaga ka, hindi niya i-count yung oras na maaga ka. Okay? Kasi magi-start yung login mo ng 7 a.m. So, kahit din sa 4 p.m., pag 4 p.m. yung out nyo at nag-out ka ng 5 p.m., hindi niya i-count yung 1 hour na sobra. So, i-count niya na 8 hours. Ngayon, kung pumasok ka ng, let's say, 7:10, and nag-out ka ng 5, so yun, nabawasan na yung ano mo, yung 8 hours mo. So, kahit na pumasok ka ng sobra ng isang oras, hindi niya i-count yun. So, kung gusto mong ipasok yung 4 p.m. to 5 p.m. sa overtime, dito ka maglalagay. So, dito mo ilalagay yung 4 p.m. mo para ma-count yung yung overtime na yun. Okay? And kapag pumasok ka ng 7 a.m. tapos pumasok ka ng 4 p.m. So yan yung eksakto na time mo, 8 hours. So ganoon din sa sa 8 a.m. to 5 p.m. So let's say October 20, then ang pumasok ay si James. Ang pasok ay 8 a.m. to 5 p.m. So, pumasok siya ng 7 a.m. O let's say, 7 a.m. na dapat ang pasok ay 8 a.m. Tapos, nag-out siya ng 5 p.m. So, ilang oras dapat yon? Dapat yan, 8 hours yan. Okay? So, pag pumasok siya ng 8 a.m. at lumabas siya ng 5 p.m., na yan talaga dapat yung pasok niya. So, 8 hours pa rin yan. Ngayon, pag pumasok siya ng 8:10 a.m., at kung makikita mo, nag-red siya, ibig sabihin na late siya. So, lumabas siya ng 5 p.m. So, nabawasan na yung time niya. At nagkaroon siya ng penalty. So, ang penalty na yan, nandito yan sa employee data. So, kayo yung bahala maglalagay kung magkano yung penalty ng bawat empleyado. So, aside from bawas sa salary nila kapag na-late sila, kasi hindi naman, pag na-late, example, 8 hours yung pasok, na-late sila ng 30 minutes. Ibig sabihin, hindi naman sila babayaran ng 8 hours. Babayaran sila ng 7 hours and 30 minutes. So, yung 30 minutes na yun yung automatic na mababawas sa salary nila. So, itong 10 pesos na to, itong 20 pesos, 30 pesos, additional penalty yan sa kanila kapag na-late sila. Pero kung wala kayong ganitong policy, pwede nyo namang i-zero to. Kaso nga lang, meron kasi tayong additional na feature dun sa ano natin, dito sa system natin. Mamaya i-explain ko kung ano yung importance nito. Okay? So, dito tayo sa may 8 a.m. So, meron siyang 20 pesos na penalty. So, pumasok siya ng 8 a.m. Okay? Pumasok siya ng 8 a.m. Tapos lumabas siya ng mas maaga, nag-undertime siya. Let's say 4:30 p.m. So, may bawas na na 30 minutes yung kanyang oras. So, eto wala siyang penalty kasi ang penalty ay nakadepende sa late. Okay? So, yan yung functions ng ng DTR 7 a.m. to 4 p.m. at DTR 8 a.m. to 5 p.m. Kaya importante kung ang pasok nyo ay 7 a.m., dito nyo ilalagay yung mga logins ng bawat empleyado. Pero kung ang pasok nyo ay 8 a.m. to 5 p.m., dito nyo ilalagay yung mga logins. Pero kung wala dito sa dalawa, yung ninyo, yung time in, time out ninyo, then pwede nyo kaming i-contact para ipasok natin sa customized na DTR at payroll. Which is meron siyang additional na cost. Kasi mag-hire tayo mag-hire tayo ng freelance na gagawa nun. Okay? So, delete na natin to. Ayun lang natin, automatic na yan na mawawala. Okay? So, pag nag-update na siya. Okay. And dito naman tayo sa may, bagal niya mag-update. Dito naman tayo sa may DTR main. So, after mo may pasa yung ito yung sample DTR natin. Pinasok natin dito sa 7 a.m. Kinopy-paste natin kanina.
Ngayon, kanina walang laman itong DTR dashboard natin. Ngayon, meron na. So, alam na natin agad-agad kung magkano yung ilalabas natin na budget para sa salary for the month of October 15 to October 25. So, ano yan? 5 days. Isn't 5 days? So, 20, October 15. Ayan. So, gawin natin ano to. Kasi, ang time in natin dito ay nag-start ng October 20. So, gawin natin October 20. So, yung isang kliyente kasi namin, 1 week yung yung salaries nila. So, every week nagre-release sila ng salary. Kaya ginawa namin ganyan. Okay. October 2025, ang i-release na fund for the employees ay 39,215. So, paano na-compute yan? So, pupunta tayo dito sa my payroll. So, andito yung mga computations. So, makikita mo ito yung 39,215. Galing yan dito. Galing yan dito. So, paano na-compute ito? Ito yun. Si James, meron siyang salary na 11,297. So, Olivia, meron siyang 2,273. Si Ethan, meron siyang 7,725 and so on. So, ito, allowance, dito yan nilalagay sa employee data. So, kung merong allowance yung isang empleyado, dito nyo ilalagay. Okay, kung wala namang allowance, pwede nyo ilagyan ng, i-blank nyo na lang. Okay, so, dito sa my dashboard, punta tayo sa my payroll. So, yan, na-delete na rin siya. Kapag naglagay kayo ng allowance doon, daily yon. Pag naglagay kayo ng allowance doon, papasok siya dito. Kung 7 days yung, o 6 days yung pasok ng isang empleyado, so kung 50 pesos times 6 days. So, yun yung mapupunta rito. And ito na yung computations. So, itong deduction na to, ito yung sa may, sa may yung late niya, late ni James. So, mamaya tingnan natin. Ito si Olivia, late siya ng 390 pesos na deduction. Ito yung penalty na galing dito sa may, dito. Okay, galing yan dyan. Okay? So, kung wala namang, wala namang kayong ganung policy sa company, pwede nyo i-zero to. Subukan natin, 0. Subukan natin, i-blank na lang natin. Okay. So, kapag naka-blank yan, ibig sabihin, ang bawas lang sa salary nila ay kung ilan oras yung late nila. Example, katulad kanina, late sila ng 30 minutes. Hindi naman sila babayaran ng 8 hours. Ang babayaran sa kanila ay 7 hours and 30 minutes. So, yun lang yung bawas sa kanilang salary. So, pagdating dito sa my payroll, nawala na yan. Okay? Pero ibalik na lang natin. Yan. So, since binalik natin yon, babalik yan, magre-refresh yan, babalik yung deductions. Okay? So, dito sa may, balikan natin itong payroll, sa yung DTR main. So, dito, andito yung computations ng salary. So, pumasok si James ng, 7 a.m., lumabas siya ng 4 p.m., 8 hours. Then, nag-overtime siya ng 5 p.m. Ito yun. Nag-overtime siya ng 5 p.m., nag-log out siya ng 10 p.m. Okay. Nag-log out siya ng 10 p.m. So, kapag ka nag-fill up ka dito ng time in, time out, automatic naman na napapasok dito sa DTR main. So, sa DTR main, dito nangyayari yung computations ng salary. Okay? So, andito yung total overtime. So, wala ka nang gagawin dito maliban dito sa mga nakaputi. Okay? So, dito papasok yung penalty, dito papasok yung yung ilang oras yung pinasok niya. Then, andito yung daily rate. So, nag-automatic na rin to as long as naglagay ka ng dito, ng daily rate. So, kung si James, ang nilagay mo dito ay, let's say, 850. So, pagdating sa DTR main, naging 850 na rin siya. So, palitan natin ng 750. So, pagdating sa DTR main, 750 na siya. So, kung makikita mo, lahat yan na nagbabago. Kasi nakadepende yan dito. So, let's say, palitan natin to ng 600 o 699 para kakaiba. Okay? So, pagdating dito sa DTR main, tiyan mo lahat yan, 699. Okay?
So, 699 divide mo ng 8 hours. So, ang rate niya per hour ay 87.38. And then, yung gross pay ay 87.38 multiply mo dito sa total time na pinasok niya. Ito. So, 87.38 times 8 hours. Kaya, naging 699. So, ito yung per day. Hindi siya na late. Kaya, walang bawas. So, eto, sa October 22, so, ang ano niya, 87.38 yung daily rate, yung rate niya per hour times mo ng 7.83. Na late siya ng 10 minutes. Kaya ang lumabas na salary niya ay 684. So, nabawasan yung 699 niya. Naging 684 na. Tapos, meron siyang overtime na 681. So, 681 is, ang computations nito ay, ito, 87.38 times 1.25 times 6 hours. So, yun yung, computations ng overtime. So, yung computation ng overtime na yun, pwede nyo ipabago sa akin. Kung ang computations nyo ay times 1.3, pwede natin baguhin. Kung ang computations ay 1.2, pwede natin baguhin. So, it's up to you. Pwede nyo ipabago sa amin. Okay? Kaya, ito yung nangyari. So, ulitin ko, 87.38 times 1.3 or 1. Tignan nga natin. So, view, show formula. Okay. So, ito. So, gross pay, overtime pay. So, ito 1.3 nakalagay. So, kung 1.25 yung computations ninyo, pwede natin baguhin to. So, i-message nyo lang ako para mabago natin. Okay? Or pwede nyo gamitin yung primary account nyo. I-click nyo lang dito and then baguhin nyo to ng kung 1.25 man nun. Lagay mo 1.25, 1.25, enter. So, nagbago na. So, eto dapat magbabago to. Yan, nagbago na. So, hanggang sa pinakababa. Okay? So, ayan. So, ibig sabihin, lahat ng mga yan, computations ng overtime, naging 1.25 na. Okay? And total pay is yung gross pay plus yung overtime pay, yun yung total pay. And kung may allowance yan, which is tinanggal natin yung allowance dito, yan. So, ibalik natin yung allowance. Okay? Si James nagkaroon ng 50 pesos per day na allowance. So, pagdating dito sa DTR main, pumunta rito yung allowance. And, kung regular man yan, dito nyo ilalagay. Kung double pay or times 1.3, dito nyo ilalagay. Yung amount. Okay, dito nyo ilalagay. So, ang ilalagay nyo rito, yung 0.3 lang. Kung double pay yan, ang ilalagay nyo lang ay yung daily rate niya. 699 lang ilalagay nyo. Pero kapag 1.3 yung computations, ang ilalagay nyo rito is lang. Ay 0.3 lang. Okay? So, 699 times 0.3. So, yan lang. Yan lang yung ilalagay mo dyan para ma-add siya dun sa total. Okay? Pagka double pay lang. Lagay mo dyan, tapos 699. Yan lang. So, automatic na nag-update na yung total. Okay? Then, yung total dates niya, automatic na rin nag-appear dyan kung magkano yung total na late niya. Ito yung nandito. Okay? And dito nyo lalagay yung SSS, Pag-ibig, PhilHealth. So, once a month lang naman yon. Or, depende sa inyo kung ano yung policy ninyo. Kung twice a month kayo nagde-deduct. So, dito kayo mag-deduct. And, ito yung total deductions. Pagka ang deduction ay 300, tapos 100, tapos PhilHealth ay 150, parang ganyan. So, automatic naman na nag-adjust to. Okay? And, yung total, yan na yun. Total pay plus yung allowance plus yung holiday pay minus yung total deductions. Ang total deductions ay ito lahat. Total lates plus SSS, Pag-ibig, PhilHealth. So, yan yun.
And kung merong other deductions, like example, meron siyang cash advance na 500 nakaraan. So, automatic na rin mag-deduct yan. So, dito nangyayari yung computations ng salary. Okay? So, pagdating sa payroll, yan na nga, nandito na. And then, sa filter naman, kung gusto mong malaman kung paano na-compute yung salary ni James, bakit ang laki ng salary ni James? Bakit ang laki ng salary ni Ethan compare sa iba? Parang ganun. So, dito mo titignan sa filter. So, check mo rito kay James. Si James, meron siyang pinasok na 2, 4, 6 days. So, 7 a.m. to 4 p.m. So, 8 hours. 6 a.m. to 5 p.m. 8 hours pa rin. Na-late siya ng isang araw. Okay, nung October 25, so meron siyang 20 pesos na deduction. Yan. Okay, ganito lang natin yan. Okay, so meron siyang 20 pesos na deduction. So, and dito na yung summary ng computations ng salary niya. And dito yung net pay niya, meron siyang 500 na cash advance or other deductions. So, ang total na net pay niya ay 7,345. So, ito yun. So, kung alamin nyo kung magkano kung saan galing yung 7,345, ito yun. Makikita nyo dito sa my filter. And pagdating naman sa payslip, check nyo yung date. So, ang date natin, October 20 to October 25. So, lagay nyo lang dyan kay James. So, ito yun. Meron siyang gross pay na 4,179. 6 days ang pinasok niya. So, meron siyang 300 na allowance. That's 50 pesos per day. And 6 days, 300 yon. Meron siyang overtime pay na 3,385.78. Meron siyang 31 na oras na overtime. So, ito yung 31 hours niya. And meron siyang holiday pay. Wala kasi hindi holiday. Meron siyang late na 20 pesos. Yung cash advance na 500. So, ito yung 7,865.22. Minus mo yung 520. Yung total pay ay 7,345. So, para hindi na tayo problema dun sa 0.22 centavos, sinakto na lang na 7,345. And then, kung gusto yung malaman yung iba, si Olivia, so automatic na rin yan. So, kaya importante na ma-fill up natin yung mga details nila dito. Si Olivia, asan si Olivia? Ito si Olivia, sales department, tapos, ito accounting. So, pag pinalitan natin yan ng assistant manager, so pagdating dito sa my payslip, naging assistant manager na siya. Pag pinalitan natin dito ng manager, so pagdating dito sa 13-month pay, dito sa payslip, naging manager na siya. Same with TIN number. Kaya importante na ma-fill upan natin lahat ito. Kasi ang TIN number nila dito ay pare-parehas naman. Okay? And then, meron tayo dito 13-month pay. So, meron dito yung 13-month pay ni James, 654 kasi isang linggo lang naman yung in-encode natin. So, ito yung salary niya noong October. So, yan yun. Kung makikita mo, naka-formula. So, wala ka nang gagawin dito. And, ang computations ng 13-month pay ay total salaries from January to December. Ito yun. Yan. I-divide mo ng 12. At lumalabas yung 654. So, itong 654, itong column na to, kinapi lang namin papunta rito. Para pagka-check namin yung 13-month pay na Alexander, hindi na kami pupunta rito. So, dito lang kami tumitingin. So, yan yan. Okay, so, yan. Na-discuss ko na yung mga functions ng mga tabs na to. So, punta tayo dito sa my dashboard. Ito yung pinaka-exciting part. So, merong 6 na employees. So, merong 50% na male and female. Check na natin. So, eto. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kung lalagay natin dito, male yung isa. Then, check natin sa dashboard. So, naging 66.67% na. 33.33% yung female. 4 na lalaki, 2 babae. Ito yung salary ng October 20 to 25. So, kapag dinadagdagan nyo yung salaries dito at in-adjust nyo yung dashboard, yung date. So, eto, makikita nyo agad-agad kung magkano yung salary ng buong company. Okay?
So, hindi nyo na kailangan mag-request kay HR or sa accounting department kung magkano yung expenses nyo sa salary last month, last 3 months, last year, parang gano'n. So, eto na, kitang-kita nyo na. And ito naman, meron akong dinagdag na birthday celebrant. So, eto, 5 days from now, magbe-birthday si James, si Benjamin. Okay, ito naman, 11 days from now or 12 days from now, okay, magbe-birthday si Olivia. Kaya importante na ma-fill upan natin ito. Okay, kasi dito yung nakabase. Let's say, birthday ngayon ni James. Okay, birthday niya ngayon. So, ang date ngayon ay October 25. October 25. Yan. Then, pagdating dito sa my DTR main dashboard pala yun. So, kita mo ngayon, nag-highlight siya, today, birthday ni James. Okay, so yan. So, yan, itong part na to, I think first 6 days to, then ito 7 to 14 days, and ito 15 to 21 days. So, yan. Then, employee details, kapag marami po kayong employees, ito lang, click nyo lang to, bababa na yan, makikita nyo yung ibang employees. Okay? And, andyan na, papasok dito yung department, depende sa ilalagay nyong department dito. Ito. Okay, si Olivia, lagay natin yan sa sa marketing. Pagdating dito sa DTR main, saan na ba yan? Dashboard. Okay. So Olivia, naging marketing depth na. So, ito yung regular status, depende sa ilalagay nyo sa data, TIN number, salary niya. Okay, so ito yung updated na salary ng October 20 to October 25. So, makikita dyan. 13-month pay, nandyan din. Kung magkano yung penalty nila sa lates, kung sino yung top lates employee. Okay. So, dyan makikita. Okay. And, meron tayong top sales agent. So, dito nyo ilalagay yung sales ng bawat. Kung applicable po ito, kung hindi naman, skip nyo na lang. Pwede nyo i-hide. Yan. Pwede nyo i-hide. Kung hindi naman applicable. Hide nyo to. Hide. Kung hindi applicable. Pero kung applicable naman, lagay nyo dito yung sales ng bawat employees. Kung magkano yung sales nila, yung goal nila. Like example, ang monthly goal ng bawat empleyado ay 500,000. And ang sales nyo ngayon ay, let's say, 500,000 per employees. Yan. Ang sales ni James ay 300,000. 30,000 lang yung nilagay ko. 300,000. So, 60% lang sa sales goal na hit niya. So, meron siyang remaining na 40%. Pag ito 400,000, yan. Pag ito 200,000, yan. Pag ito 100,000, and ito, sabihin na natin naka 500,000 siya. So, nag-green siya. Ito, naka 600,000. Okay, nag-green siya. Okay, ito yung top 1. Naka-automatic na siya. Kasi 5 million. Okay, 5 million yung 5 million yung sales niya. Top 2 si Martinez, top 3 si Olivia, top 4 si James, top 5 si Ethan. So kung marami kang employees, automatic naman na maglalagay diyan ng mga ibang names. So meron tayong hanggang I think 12. 12 ba to? Count. 10. Meron tayong 10 employees. Yung top 10 employees lang yung yung i-count niya. Okay? So dito naman, ito yung ni-rush ko kanina. Ito makikita nyo dito kung sino yung mga walang late. Okay? So kung magkakaroon kayo ng award, so meron kayong data. Yung award na kung sino yung mga empleyado na walang lates. So dito, okay. Teka. Ito may late siya, lagyan nga natin dito 7 a.m. Okay. And dito si Olivia, na late siya. And the rest, wala namang late. Okay. Employee data, dashboard. Okay. So, meron tayong 6 na employees. Isa na late. So, si Olivia lang yung yung may late. Tama ba? So, si Olivia yung may late. Kaya pagdating dito, wala si Olivia.
Kasi meron siyang late. Itong lahat ng mga to, meron silang late. Ito naman, ito yung walang absent. Okay, so, base dun sa October 20 to 25, walang absent. Check nga natin kung effective yung ano. Check lang natin. Tanggalan natin ng isa. Si Ava. Okay, tignan natin. Si Ava. Okay, wala si Ava dito. Ibig sabihin, meron siyang absent. Okay, lagay natin si Ava. Kasi hanggang, ang attendance lang ni Ava ay hanggang October 20 to 25, 24 lang. Gawin natin, lagay natin dito para masabing, wala siyang absent. Check natin dashboard. Hintayin lang natin mag-update. Okay, so dito naman sa kabila, sa top lates, so kung sino yung pinakamaraming late, ito yun, papasok yan dito. Okay. So, sa ngayon, ang may late ay si Olivia. So, mayroon siyang 390 pesos na penalty. Kaya, importante ito na meron tayong mailagay dito. Okay, ito 10. Kung hindi natin lalagyan to ng numbers, hindi magiging effective ito. Okay. Okay. So, ito, overtime, kung sino yung mga mahilig mag-overtime, ito yung mga tinatawag na the extra hours hero. Okay? So, yan. Pwede nyo, meron kayong data kung sino yung mga taong laging nag-overtime. Okay? So, 7 a.m. DTR. Okay, asa na ba yan? Ayan. So, eto, kanina, dito sa my dashboard, kung hindi nadagdag si Ava, kasi ang date natin ay 24, pero ang ilagay natin ng 25, ibig sabihin, si Ava o si Isabel ay wala na siyang absent. So, dapat masasama siya dun sa no absent award. Okay. Sana hindi ako mapahiya. Charan. Ayun, pumasok na siya. Okay. So, ayan, meron tayong 4 na awards, yung no late awards, no absent award, top lates, kung sino yung palagi na late, top 1, top 2, top 3, kung sino man mga yon, and overtime, the extra hours hero. Okay, so, ayan, meron pa ba tayong ibang So, ayun, okay na tayo. So, take note, ang gagawin nyo lang, para magkaroon kayo ng salaries ng mga employees gamit itong DTR and payroll files natin, ay malagyan lang yung data itong part na to. Employee data, lagyan nyo lahat yan. Lagyan nyo lahat. Yan. Tapos ganoon din ito. And then, yung DTR, kung 7 a.m. to 4 p.m. yung login nyo, dito kayo mag-login. Dito nyo ilagay yung record. Kung 8 a.m. to 5 p.m., dito nyo ilagay yung ninyo, yung time in, time out. Okay? So, eto, i-delete ko na to para bumalik na sa dati. And dito sa sample, kung kailangan nyo tong sample DTR, nyo na lang, i-check nyo na lang. Dito nyo lang titingnan yan. Click nyo lang itong itong dalawa kung kailangan nyo ng data. Employee data. So, since dinelete natin yung DTR ng 7 a.m. to 4 p.m., pagdating sa DTR main, wala na kayong makikitang data. Pagdating sa dashboard, wala na rin kayong makikitang data. Ito, mag-update yan mamaya. Employee data. Ito, i-delete natin to. Kung kailangan nyo itong data na to for sample lang, gusto nyo i-testing, i-copy nyo lang itong i-copy nyo lang yung data. Okay, ulitin natin para at least makita niyo. Okay. So, ayun, i-copy nyo lang itong data na to, self-employee data, dito, at makikita nyo na yung data dito sa mga to. Sa ngayon kasi walang data itong employee data. So, DTR main, dashboard, wala kayong makikitang data kasi walang laman yung DTR 7 a.m. to 4 p.m. niya. Okay, so yun po yung ating demo para sa
payroll dashboard natin. Kung meron kayong questions, clarifications, or adjustments, customizations, kung ano man yung tawag nyo doon, gusto nyo ipa-customize itong payroll dashboard nyo na naayon sa inyong company policy or naayon sa inyong kagustuhan, you can just message us or email us back. Okay, salamat and God bless.